Ang speaker for today, palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Pastor dito sa class. Thank you. Makulay ang buhay. Ang paksa natin, ang topic natin for today is paki-post ngaan ang tatlong S ng isang makahulugang Pasko. The 3 S of a meaningful Christmas. Ano yung tatlong S? Kung may notebook po kayo, pakisulat. See Christ, share Christ, and serve Christ. See. Tingnan natin, pagmasdan natin ang Panginoong Jesus. Share Christ, ibahagi mo si Kristo. Serve Christ, paglingkuran mo siya. Paglingkuran mo si Kristo. Tayo mo po muna isaglit na manalangin. Panginoon, tunay na ang pagdiriwang na ito ay bilang paggunita sa kadakilaan mo, sa kabutihan at katapatan mo, Panginoon. We are reminding ourselves, pinapaalala namin sa aming sarili na walang ganitong pagdiriwang kung hindi ka dumating sa sanlibutan at sa aming mga buhay. At amin pong idinadalangin na sa umagang ito patuloy nawa na magkaroon ng liwanag, ng kapaliwanagan ng Panginoon kung bakit kami nagdiriwang at kakasayahan. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay tunay na aming tanggap sa aming mga puso. Bigyan mo ako ito ng liwanag at sa aming pagdakila sa iyo sa umagang ito ay tunay na ang aming puso, isip at kaluluwa ay sumamba sa iyo ng taos sa aming mga puso. Sa tanging pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Mula po sa pasimula ng month of December, kung mapapansin po ninyo ay the past 2 Sundays ay yung mga paksang tinatalakay natin ay upang maibalik sa alaala natin bakit tayo may ganitong pagdiriwang. At just to capsulize or summarize yung ating mga napag-aralan, sabi natin ang Panginoong Jesus, He is the reason for the season. Dahil sa kanyang ginawa, kaya tayo nagkakasayahan. At yung una nga pong actually na-cover na natin during the past 2 Sundays, yung Seek Christ. Pero bago po yan, nais ko pong basahin ang Matthew 17:1-8. Ito po ay isang pangyayari na kung saan involved ang tatlong alagad ng Panginoon. Let's see that. Let's read and see the passage mula sa verses 1-8. Sabayan niyo po ako. Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. Verse 3. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narinig kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulan. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirakan. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, ang sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Gusto ko mag-focus tayo dun sa last verse. Ang sabi, nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Hindi na nila napansin si Moises at si Elias.
hindi na rin nila napansin kung saan sila naroon. Meaning to say, they were so engrossed. They were so paano ko ba ilalarawan yung word na yun? Na wala na silang naging focus kung hindi ang Panginoong Jesus. Pwede ba mangyari yun sa buhay natin na we are so focused on Jesus, we are so centered on Him, that all other things get dim. Lumalabo at dumidilim yung ibang mga bagay sa buhay natin dahil sa ang nakikita natin ay ang Panginoong Jesus na lang. Alam niyo, ito po yung sana mangyari, hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan. Lalo na kapag may mga pinagdadaanan tayo. Sana, ang makita na lamang natin ay ang Panginoong Jesus, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan, at kagaya nga po ng pagpapaalalang ginawa ng Panginoon sa atin ng mga nakaraang linggo, na siya yung nagbukas ng ating isipan sa katotohanan. Siya yung nagpalaya sa atin sa mga kasinungalingan sa Satanas. Siya yung nagpatawad sa ating mga kasalanan at patuloy niya tayong pinapatawad dahil hindi pa naman tayo umaabot sa puntong walang-wala na tayong nagagawang kasalanan. Siya rin yung patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pag nawawalan na tayo ng pag-asa, pag nawawalan na tayo ng lakas, yung tumingin ka sa Panginoong Jesus, makinig ka sa kanyang sinasabi, nanunumbalik ang pag-asa. So, ano po yung sinasabi natin sa araw ng Kapaskuhan? Marami po kasing distractions. Ano yun? Sa Tagalog ng distractions? Maraming umaagaw ng ating pansin. Palayo kay Kristo. Hindi naman sila masama. Pero napakaraming bagay sa mundong ito na nagko-conspire, nagtutulong-tulong upang mawala ang focus ng isang tao sa Panginoong Jesus. At let me be very specific, ng isang Kristiyano sa Panginoong Jesus. Yung ibang mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, it's a given that they don't mind Christ. Natural lang para sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus na hindi siya masyadong pagtuunan ng pansin. Pero, maging sa mga nakakakilala na sa Panginoon, ito yung ginagawa ng diablo sa atin. He is trying to, what? Divert our attention from Christ. Ginagawa niya tayong super busy. Binibigyan niya tayo ng si Satanas, binibigyan tayo ng maraming mga concerns, alalahanin sa buhay, para nalunod ka na sa problema at hindi mo na makita si Jesus sa iyong buhay. Kaya nga po, gusto mo magkaroon ng isang makahulugang Kapaskuhan? See Christ. See the centrality of Christ in your life, not only in the occasion. Tignan natin kung gaano kahalaga yung papel na ginagampanan ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Para hindi natin siya maiwala sa ating isipan. At mga kapatid, para makita mo si Jesus, there has got to be a conscious effort to do it. Anong ibig sabihin ng mag-exert ka ng effort? Yun bang sa umaga, bago ka gumawa ng ibang bagay? And I say this not only to you but to myself as well. Ay yung pipiliin mong makipag-usap muna sa Panginoon. O bago ka matulog sa gabi, pipiliin mong siya rin yung makaulayaw mo bago ka pumigil. It takes conscious effort. Hindi po siya madali. Hindi madali na nagawing sentro at focus ng ating buhay ang Panginoon. Napakaraming bagay sa mundong ito na nagtutulong-tulong upang mawala siya sa eksena. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Sa ngayon, ang mas popular pa si Santa Claus. Di ba? Parang mas nakafocus ang tao kay Santa Claus. Bakit? Kasi bringer of gifts eh. May dala-dalang mga regalo. Gusto natin ng regalo. Pero kanina yung dinidiin ni Kelly, we have already received the best gift. Straight from the heart of the Father. His only begotten Son.
Kung wala kang matanggap na regalo na mahalaga, huwag kang malumbay, huwag kang malungkot, kasi nasa iyo na yung pinakamainam, pinakamahalagang regalo ang Panginoong Jesus. He is our greatest treasure. Siya yung ating kayamanan. Siya yung kasama natin sa gitna ng kung ano ng ating mga pinagdadaanan. Hindi mo kailangang makaramdam na ikaw ay nag-iisa, na ikaw ay, anong tawag doon? Yung you are on your own. You need not feel that way. Hindi mo kailangan sobrang malungkot. Alam niyo, nalulungkot lang ang isang tao pag akala niya, iniwan na siya ng lahat. O wala na siyang pag-asa. Wala nang katuturan ng buhay. At yun nga yung binabasag ng Panginoong Jesus. Hindi kanya iniiwan. Anong sabi niya? I will never leave you nor forsake you. Hindi kanya iiwanan o lilisanan. O iiwan. Alam niyo kung mga sinasabi ng Panginoon, sinasapuso lang natin, hindi talaga kailangan magkaroon ng puwang ng lungkot. Kung isinasapuso lang. Kung talagang siniseryoso lang ang mga salita ng Panginoong Jesus, walang puwang ang kalumbayan, ang kabiguan. May kabiguan pero hindi mo masyadong maramdaman. Hindi mo gaano mararamdaman dahil may sumasalo sa puso. Dahil may umaalalay sa iyo. Dahil may nagpapasan ng bigat na dapat ikaw ang magpasan. Mga kapatid, yan ang katotoo ng mga tao, siniseryoso ang relasyon nila sa Panginoon. Amen? Amen. That is the testimony of everyone who takes God seriously in their lives. See Christ. Sa gitna ng pagkakasayahan, lagi nating ilagay sa ating isip, sa ating puso, ang dahilan ng lahat ng ito ay ang Panginoong Jesus. Kaya hindi siya dapat mawala sa eksena. He should always be the prime focus of every gathering. Sabi nga, this gathering is unto Him. Siya ang bida. Walang taong dapat na mag-eclipse ng glory ng Panginoon. Kaya ako minsan nagagalit ako pagka mayroong nagpapanggap eh. Nagagalit ako kasi gusto kong tawagan. Hindi ko lang alam ng telepono. Pagka naririnig ko na nagsasabing siya si Kristo, sabing ganun sa mga huling araw, a lot of false Christs and false prophets shall arise. So it's very biblical. May mga taong magpapanggap, maghahawak ng Biblia, hindi para magturo ng katotohanan, kundi upang magligaw. Kaya di ba sinasabi po natin, maging maingat po tayo sa mga pinapakinggan natin at higit sa lahat, magpag-aralan po natin ang Biblia para hindi tayo mailigaw. Yan po yung ating nilalayon at ginagawa dito sa bahay-simbahan. We are trying to open the Word of God so that no one would be able to deceive us. Dahil alam mo ang totoo, hindi ka maililigaw. So seek Christ, that's number one. Pagtuunan mo ng pansin ang Panginoong Jesus para ang Pasko ay maging Christ-centered. And then secondly, hindi lang seek Christ, share Christ. Halinawa, hindi matapos ang panahon ng Kapaskuhan na wala kang binabahaginan ng pag-ibig ng Panginoon, ng Ebanghelyo, ng ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Share Christ. Ang sinabi po si Apostol Pablo sa unang Korinto 4:13. 1 Corinthians 4:13. 2 Corinthians, I'm sorry. Ikalawang Korinto 4:13. Ang sabi po dyan ay ganito. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. In English, it says, he said, I believe, therefore I speak.
Isang tanda na ikaw ay tunay na nananampalataya ay kung ibinabahagi mo yung pinaniniwalaan mo. Pag tikom ang bibig mo, pag tahimik ka, na nangingibabaw ang takot, yung sasabihin ng mga tao sa'yo, question what your faith. Kailangan kung tunay yung tinanggap mo, may ginawa ang Diyos sa'yo, hindi titigil ang bibig mo sa pagsasalita kung gaano kabuti ang Panginoon. You will take every opportunity to lift His name high. At hindi mo kailangang, hindi naman tayo robot eh. Kaya nga nagpapakilala ang Panginoon para, hindi na naman tayo pastor lahat. Pero lahat tayo may bibig. Lahat tayo kinikilusan ng Panginoong Diyos ang mga buhay natin. At dahil kumikilos ang Diyos sa buhay natin, ganun lang ba yun? I thank you, Lord. Kunyari, meron dumating na balikbayan, may tinasalubungan ka ng relo. May nakatanggap na ba ng pasalubong galing sa abroad? Sino yung nakatanggap pa? Na? Pakitaas na ang kamay. Tumaas kayo, ate. Tumaas kayo. Higher. Higher. Mami yung taga-bigay. Higher. Alam niyo yung, pag may natanggap tayong isang regalo na talagang very precious, talagang gustong-gusto mo, anong ginagawa mo? Tahimik ka ng thank you. Ganun ba? Di ba? Naghahanap ka ng makukwentuhan. Alam mo, nadala na ko nung kapatid ko ng ganito. Relo. Kung anong brand yan. Fossil or ano ba? Ha? Casio. Kasi thankful ka eh. Hindi mo siya makontain sa puso mo. Lalo na kung hindi mo ina-expect. Diba? Hindi mo naman inaasahan. Pinadalan ka. So, sobrang grateful, sobrang thankful, to the point na hindi makontain ng puso mo yung binigyan ka ng regalo. Eh, paano kung ang binigay na regalo sa'yo ay pwesto sa langit? Hindi wow. Hindi ng visa sa Amerika. Iba, nagpapakamatay makapunta sa Amerika eh. Naka-aircon daw kasi ang buong Amerika. Talagang, they will go to so much effort para makarating doon. Land of promise, o parang land of milk and honey in our present time. Parang andun lahat ng abundance. Pero mga kapatid, hindi lang Amerika ang pinapangako ng Panginoon sa atin. A place in heaven, a mansion in heaven. Bakit tahimik tayo? Bakit tahimik tayo? Bakit hindi natin ma-broadcast? Kung magmamarites ka, yan ang imarites mo. Diba? Kung magkukwento ka, yan ang ipangkwento mo. Na God, ang Diyos, ay gusto niyang makarating ka sa langit. Gusto niyang magkita kayo doon. Gusto niyang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pero bago yan, gusto ka niyang patawarin sa iyong mga kasalanan. Gusto ka niyang bigyan ng pag-asa sa iyong kawalang pag-asa. Gusto ka niyang bigyan ng tagumpay sa iyong mga kahinaan at sa mga tukso at kasalanan. Alam niyo, I always meditate on the goodness of God. Kaya kahit 47 years ko nang kilala si Jesus. Wow. Laging sariwa, laging nananariwa ang pag-ibig sa Panginoon. Lalo na yung song na Amazing Grace. I once was lost, but now I'm found. Dati akong ligaw. Dati akong nawawala. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sukdulang biyaya. Amen. Nabuksan ang aking mga mata. I still can't believe that I know now what I didn't know before. Every time po na magbabasa ako ng Biblia, kasi I started not knowing anything about the Bible. In fact, yung unang attempt ko, sinara ko kaagad eh. Sabi ko, ganun. English
marunong naman ako umintindi ng English. Bakit hindi ko maintindihan itong librong ito? Kaya sinara ko na lang eh. Yun yung first attempt ko po when I was in high school. But when I reached college, nakatapos, may na-encounter ako sa CPA Review School na nangangaral ng salita ng Diyos sa loob ng classroom. Kaya yung mga teacher o magiging teacher, you can use the classroom as your forum, the classroom as your place where you can be a mouthpiece for Christ. Kasi meron kang captive audience eh. Diba? Every day, you have a captive audience who respect you, who listen to you. So bakit hindi? Ako, way back po nung college, marami akong mga naging profesor na ang alam ituro o ikwento, green jokes. Enjoy na enjoy yung mga klase ng lalaki. At yun yung dumidikit. Yung green jokes. Pero na-realize ko, pwede namang hindi mga walang wawang usapan o salita. Pwede mga salita ng buhay. Salita na bumabago ng buhay. Salita na nagbibigay ng pag-asa. Salita na nagbibigay liwanag sa mga nabibili ng isip. Kulang na kulang ng mga taong nagsasalita ng ganyang mga panahon sa kasalukuyan, mga kapatid. Kulang na kulang. So yung sinabi kong share Christ, ilan ba tayo dito? Sa tansya nyo, ilan tayo? Meron ba tayong 50? Mahigit, 4. So can you imagine, kung kayo na nakakarinig ng ganitong mensahe, if we will share Christ to people, iba-iba tayo ng naaabot. Yung maaabot ko, hindi maaabot ni Maru. Yung maaabot ni Brother Mike, hindi maaabot ni Brother Gandhi. So we have our own circle of influence. Lahat tayo, meron kani-kanyang pwedeng makausap, mabahaginan ng kabutihan ng Diyos. So we are more than 50. Sabi gano'n yung circle of influence daw. Ng isang tao, nagre-range ng 200 to 250. Wow! So can you imagine, 50 times 100 na lang. Ilan yun? 5,000. Sa kapaskuhan ito, 10 lang yung mabahaginan mo. Meron ng 5,000 makakarinig ng kabutihan ni Jesus. Kung magiging tapat tayo, sa 200 taong kilala mo, average po yun. 10 lang. Na ibabahagi mo si Jesus, pwedeng tawagan mo sa telepono, pwedeng i-message mo sa private message sa messenger, pwedeng mag-share ka sa yung FB account, Instagram, or what have you, para mas maraming maabot. Ginagamit ng Diablo ang social media, why can't we? Ginagamit ni Satanas yan para magpakalat ng mga kahalayan, kasinungalingan. Bakit naman hindi natin gamitin platform? Head-on collision na, confrontational na. Share Christ. Because as we do, every time you share the goodness of the Lord, nananariwa ang kabutihan ng Diyos sa puso. Alam niyo, kung tatanungin niyo ako, anong sikreto, anong lihim ng mga tao, ang tagal na sa Panginoon pero hindi nananamlay. Hindi nakakaisip tumalikod sa Panginoon. Hindi nananawa. Dahil matapat sila sa pagbabahagi ng kabutihan ng Panginoon. Because I believe, I speak. Pag hindi ka na nagsasalita, medyo kabahan ka na. Baka medyo pumapasok na ang unbelief, ang doubt. Marami ng questions. Ang galing-galing nating
magsalita o mag-share about any topic under the sun. Pero pagdating kay Christ, bakit ba tulo tayo? Why do we have second thoughts? Is it because we don't fully believe? Is it because we entertain doubts? Because I believe, sabi ni Paul, Apostle Paul, I speak. Every available opportunity. Naranasan ko pong maanyayahan na magbigay o mag-share ng Word of God sa isang reception ng wedding. Sa burol. Sa picnic. Sa birthday party. Sabi nung kausap ko, gumagastos na rin lang ako ng malaki sa birthday party na ito. Gagamitin ko na to para hindi naman sayang yung ginastos ko para ipunin yung mga kamag-anak ko para makarinig sila ng salita ng Diyos. That is how it is to make the most out of your resources. Spend and be spent for Christ. Walang kaso ang gastos. Basta para sa kaluwalhatian ng Panginoon. See Christ, share Christ. So, anong sabi natin? Kahit 10 lang. Kung gusto mong gawing 20, lalong mainam. Ang bahaginan mo ng kabutihan ng Panginoon. Nung isang araw po, nagulat ako pagbukas ko ng Facebook, ang bumulaga sa akin mukha ko. Mukha ko nung 18 years old ako. Yung pinakita ni Brother Arnie. Sabi ko, ano to? Ang nag-post ay isang, baka nanonood siya na kasi she watches our service. She is currently residing in Canada. At sabi niya dun sa pinost niya, isa daw ako sa ginamit ng Panginoon sa buhay niya. Nung way back nung nasa Caloocan pa kami, nakatira, bina-Bible study ko raw sila. Siya. Nakalimutan ko na po yun. Nawala na sa alaala ko na nabahaginan ko siya. And recently, we reconnected. Nagkaroon siya ng mabigat na problema. At naramdaman ko yung bigat, kaya tinawagan ko siya. Nag-video call kami. And one thing led to another. Ginamit ng Panginoon yun para makabangon siya sa isang napakabigat na problema. Yun po yung sinasabi natin na share Christ. Let's share Him. Maraming tao kailangan lang na isang tao na magpo-connect sa kanila, sa Panginoon. Be that connector. Be that conduit. Kailangan ng isang tao na magsasalita, aabot sa mga taong wala pang personal na kaugnayan sa Panginoon. Alalahanin mo kung paano ka nakakilala sa Panginoon. Merong taong nag-anyaya sa'yo. Hindi ka pa niya mabahaginan, pero inaya ka niya dito. Makinig ka. Share Christ. Isang simpleng pag-anyaya, malaking bagay. See Christ, share Christ, and serve Christ. Paano yun? May problema tayo kasi wala naman si Jesus na natin siya nakikita. How can we serve Christ? Kanina napakaganda ng verses na binasa natin. Anong sabi? Can we post that again? Sa Matthew 25. Anong sabi ng Panginoon? Yung mga earlier verses. Nung ako'y nagugutom, ako yung pinakain. Nung ako'y nauuhaw, ako yung pinainom. Nung ako'y isang dayuhan, ako yung pinatuloy. Tapos ang tanong sa Panginoon, verse 36. Ako'y hubad at ako iyong dinamitan. Nagkasakit at iyong dinalag. Nabilanggo at iyong pinuntahan. So, anong sinasabi ng Panginoon? Nung may sakit ako, nung
hubad ako nung nakakulong ako, pinuntahan mo ako. Dinamitan mo ako. Nung gutom ako, pinakain mo. At syempre, ang tanong sa kanya, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinutuloy o kayo hubad at aming dinamitan? Pakipost yung susunod, please. Kailan po namin kayo nakita nagkasakit, na bilanggo at kayo aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ito ginawa. Sa mga pagkakataon na may mga taong nangangailangan, mas nangangailangan kaysa sa'yo. May mga taong miserable, mas miserable kaysa sa'yo. Kasi sasabihin mo, miserable din ako eh. Nangangailangan din ako. Kawawa din ako eh. Pero mas may kawawa sa'yo. Mas may nangangailangan kaysa sa'yo. Mas may pinagdadaan ng mabigat ang iba sa'yo. At yun yung ating, mabuksan ang ating mga mata. Alam niyo, kausap ko siguro mga 4 days ago, ang isang kapatid na nagbi-minister sa mga mangyan. Nag-bless ako sa mga pinupost ko. So, tinawagan ko siya. Gusto ko malaman, sabi ko kung ano ang nangyayari sa mangyan, sa ministry sa mangyan. So, kinwento niya na ang mga mangyan, mga tribo po ito, sa may parting Batangas, ay walang sense of hygiene. Alam niyo yung sense of hygiene? Na hindi sila naliligo, wala silang concept ng hygiene. Pagka nainit, kaya ibang amoy nila. Pag nainitan, naliligo sa ilog, at yung damit na suot, hinahayaan na lang matuyo. Wala silang panlaba, wala silang sabon ng pangligo. Hindi ko ganun kalayo. Minsan naiinis tayo pagka nawawala ng tubig, naubusan ng shampoo, naubusan ng mga pangangailangan. Pero alam niyo, lagi at laging merong mas kawawa. At nakita ko po mga kapatid na kailangan buksan natin ang mata natin. Kasi minsan naaawa tayo sa sarili natin. Meron ba gano'n? It's self-pity. Tawag doon self-pity. Kawawa naman ako. Lagi akong bigo. Lagi akong kawawa. Sa aming magkakapatid, ako yung least. Nag-entertain ng self-pity. Parang naalala ko po yung isang kwento. Naghihinagpis yung isang tao dahil wala siyang sapatos. Tapos dumaan ng isang tao walang paa. Ang pinagsisintir niya o yung frustration niya, wala siyang bagong sapatos. Sino rito ang gusto ng sapatos na bago? Magpasto. Wala akong bagong sapatos. Kapatid, kung wala kang bagong sapatos, pasalamatan mo ang Panginoon dahil may 2 paa. Amen. Wala kang sunglass. Pupunta ako sa picnic, sa outing, gusto ko may sunglass. Wala kang pambili. So, wala kang sunglass, pero may mata. Even as simple as ganang kumain. Alam mo, may mga taong walang ganang kumain. Ganado ka bang kumain? Kasi yung mga walang ganang kumain, kumakain ako, umiinom pa ng appetite stimulant. Para magkaroon ng gana. Kaya yung ganado kang kumain, blessing na ng Panginoon yan, huwag mo lang sobrahan. Huwag mo lang sobrahan. Baka maging food addicted ka. May tinatawag na food addiction, nakakatakot din. So marami tayong dapat ipagpasalamat. At sa panahon ng Kapaskuhan, para maging masentro talaga sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka lang magbabahagi
ng kabutihan ng Panginoon. Maghanap ka ng taong pwedeng tulungan. Pwedeng mapangiti mo. You can put a smile on another person's face. Kasi pag ang focus natin ng ibang tao, hindi yung sarili, nakakalaya tayo sa ating mga sarili. Alam niyo ba ang sanhi ng kalungkutan? Kapag masyadong pinaliit mo ang mundo mo at umikot sa sarili mo. Pero kapag nakikita natin, we can be the eyes of Jesus, the feet of Jesus, the heart of Jesus. Ano nangyayari? Ang buhay mo nagkakaroon ng saysay. Ng mas malalim na kahulugan. Kasi hindi ka na nabubuhay para sa, yung kanta sa simbahan, di ba? Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. At ang mga taong na nabubuksan ng mga mata nila sa kaligayahang idinudulot ng pagmamahal sa kapwa. Sila ang puso nila ay napaka laki. They have a big heart to accommodate the needy, the destitute. And in so doing, sa pamamagitan nun, you become like Christ. Kaya nung pinako si Jesus, ang sabi ng mga tao, what happened? He did nothing bad. He went about doing good. Wala siyang ginawa kundi kabutihan. Bakit siya pinako sa krus? Pero gusto ko mag-focus tayo dun sa wala siyang ginawa kundi kabutihan. Siguro kung sasabihin natin sa ating mga sarili, sa Kapaskuhan ito, gusto kong gumawa ng kabutihan sa aking buhay. Gusto kong magpangiti. Gusto kong magpasaya. Kung hindi man makapagbigay ng regalo, isang salita na makapag-aangat ng kumpiyansa, ng gana sa buhay. Anything that could lift a person's spirit up. Let's take an inventory sa circle of influence natin. Sino ba yung mas nangangailangan sa akin? Sino ba yung mas kawawa? Kung tingin mo sa sarili mo kawawa, sino yung mas kawawa ka sa akin? There will always be people who are less, people who have less. So, paano tayo magkakaroon ng meaningful Christmas? Remember the 3 F's. See Christ, share Christ, serve Christ. And as we do, we will be so full of Christ na mag-uumapaw sa galak ang puso natin. Mag-uumapaw sa galak ang puso mo pag hindi nakasentro sa sarili ang puso mo. Tayo dito ngayon. Ulitin natin yung huli natin inawit kanina. Hala ko puro Christmas song sa kaawitin namin. Nung nagpakanta na sila ng worship song. Yes! Our worship leader is extra beautiful today. Amen. Shining Jesus. Ayan, salamat sa Panginoon. Sige po, sabay-sabay po natin awitin muli ang Here I Am to Worship.